Masakit ang ulo. Purihin ng Diyos, salamat sa Panginoon sa pribilehiyo muli na tayo makapag-fellowship. At salamat sa presensya ng Espiritu Santo. Tayo pinagpala na kanina sa pag-aaral, Sunday School, at dalangin natin bawat isa. At dalangin din niyo ako sa aking pagtayo na tayo muli ay pagsalusaluhan ang pagputol-putol ng tinapay para sa ating lahat. At tayo po sandaling tumayo bilang paggalang, pagbasa sa kanyang banal na salita na siyang pagbabasihan natin sa oras na ito. At buksan natin dito po sa aklat ng Hebrew. Ito po sa chapter 9, verse 27. Hebrew 9:27. Sabi po rito, mga minamahal na kapatid, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. And as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. At ating buksan din sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 9 and 10. 2 Corinthians 5:9 and 10. Kaya at aming namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod kami sa Kanya, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to what he has done, whether it be good or bad. Tayo po sandali manalangin at ating hilingin po kay Sister Nimpa ang panalangin. Mang banal na may bigin at makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, ngayon po ay muling dumudulog sa inyo sa amin pong muling pag-aaral ng inyong salita sa biyaya po espiritual na amin pong muling pagpuputol-putulan upang magsilbing pagkain ng aming kaluluwa. At dalangin po namin sa inyo si Brother Ding na inyo pong tinayo. At bigyan mo po siya ng katalinuhan na nagmumula sa inyo upang ang lahat ng mga salita na mamumutawi sa kanya ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. At nawa ang yung Santong Espiritu ang siyang gumabay upang maging sangkap po siya na sa lalakas ng aming buhay spiritual. Kaya dalangin po namin na sa aming pong pagpapatuloy ay ikaw po ang siyang mangusap at manguna sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng bukas na puso upang amin pong tanggapin ang mga salita mo na aming maririnig sa oras na ito. Lahat ng aming iniiling sa matamis sa pangalan ng iyong Panginoong Hesus. Amen. Amen. At bawat lahat ay bumabati pa rin ng happy birthday kay Brother Dong. At higit pang pagpalain ng Diyos ang iyong buhay, buhay spiritual, ang iyong sambayanan, Brad. At sala din po nating mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Monday hanggang sa ngayon ay kasama sila sa ating panalangin. At sa oras na ito, papamagatan natin ang pag-aaral ng the inevitability of Judgment Day. Inevitability of Judgment Day. Sa Tagalog, yung hindi maiiwasan araw ng paghukom o hindi mapipigilan.
Galing dun sa word na inevitable. Ibig sabihin nun ay it is the quality of state of being impossible to avoid or evade. At sa Biblia po, pag tinawag natin yung Judgment Day na hindi mapipigilan dahil nakasentro ito sa soberenya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito yung kanyang tinatawag na divine will para sa tao, sa buong history ng tao. Dito nakapatungkol dito. At sabi nga, it reflects God's omniscience and omnipotence that certain events are predetermined by God and cannot be avoided. Makita natin doon mga kapatid, ito yung mga tinatawag nilang inevitable appointments na mangyayari sa buhay ng lahat ng tao at hindi natin ito maiiwasan. At sabi nga palagi na maraming plano ang tao, pero nangingibabaw pa rin ang plano ng Diyos. Nakasulat yun sa Proverbs 19:21. At sabi po dun sa Isaiah, babasa natin sa 46:9, sabi niya, yung alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang ibang liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Sa verse 10, sabi po niya na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So nakita natin doon mga kapatid na mayroong kapangyarihan yung soberenya ng Panginoon, kanyang karapatan na kung ano ang kanyang sinabi, yun ay mangyayari. Magmula sa umpisa hanggang sa wakas, mga kapatid, kung ano ang sinabi niya, kung ano ang nasa plano ng Panginoon, yun din ang mangyayari. Ngayon, kanina sa pag-aaral natin ng rapture, 7 years rapture, which is hindi to biblical, maraming tumanggap dito, maraming na-deceive. Ngunit dito sa parang continuation ng pag-aaral natin ito, at dito natin higit na mapapakita, mga kapatid, yung patungkol sa Judgment Day. Ngayon, bago tayo punta doon sa ating paksa rito, may tatlong mga bagay, hindi lang tatlo, higit pa rito, yung mga inevitable appointments na tinatawag sa tao na hindi natin to mapipigilan. Unang-una, ang tao ay ipanganak. May panganak siya sa kanyang physical. Ito ay sa Panginoon. Kung minsan isip natin kaya tayo pinanganak dahil sa ating magulang, pero ang Biblia mismo ang siya nagsabi na ang Diyos ang may likha rito. Sa Jeremiah chapter 1, kung bubuksan po natin dito sa ating Biblia, ating buksan sa Jeremiah, amen, chapter 1, dito po sa verse 5. Sabi rito, before the word of the Lord, umpisa natin sa 4, the word of the Lord came to me saying, yung sinabi ng Panginoon ay ni Jeremiah, sabi niya, before I formed you in the womb, I knew you, sabi niya. Before you were born, I sanctified you, I ordained you a prophet to the nations. Sabi sa Tagalog dun, na nang magkagayon, sabi niya, dito po sa 5, bago kita inanyuhan sa tiyan, ay nakilala kita. Yan, sabi niya. So, yung ating pagiging tao sa sanlibutan ito is by divine appointment. Amen, mga kapatid? By divine appointment siya. Bagamat ang instrumento niya na ang ating mga magulang sa laman
ang Diyos mismo ang nag-anyo sa atin diyan. At pangalawa na appointment na hindi natin papaindihan, siyempre pag ika'y pinanganak, ikaw ay mabubuhay. Amen? Mabubuhay ka sa sanlibutan ito. At kung babasahin mo yun doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang sabi niya, to everything there's a season, a time for every purpose under heaven. A time to be born and a time to die, and a time to plant, and a time to pluck what is planted. Doon sa verse 13, sabi ni Haring Solomon, let us hear the conclusion of the matter, sabi niya. Hindi na po nakasali yun. So, mayroong panahon, sabi niya, may panahon at saka may purpose under heaven. At isang napakaganda rin, at dito tayo magbabase doon sa ating binasa na Hebrew 9:27, pangatlong appointment na sabi rito, at is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Hindi natin mapipigilan na tayo mamatay physically. Sapagkat tayo nilikha sa alabok, doon tayo rin babalik. At dahil sa kasalanan, ang tao ay mamamatay physically. So hindi natin yon mapipigilan, mga kapatid. Nga tayo sabi ko nga, every second, every minute, every hour of the day, tayo tumatanda, mga kapatid. Dahil yun ang process ng buhay, tayo palapit sa libingan. Sabi na, from the cradle to the grave. Hindi natin mapapahindihan yan. Kaya maaaring may mamatay ng bata, mamatay ng middle age, meron din mamatay ng matanda. It's all in God's hands. At ang sabi dito, yung huli, itinakda taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ang paghuhukom. Hindi, yung pinakahuli dyan, mga kapatid, ang paghuhukom. Yung appointment with the judgment seat of Christ. At ngayon, kaya tayo nag-aaral dito, mga kapatid, sapagkat ang Diyos, minamahal niya ang tao. Kristiyano man o hindi, kahit saan mang kabilang na religion, ang tao ay mayroong kanyang nag-iisang kaluluwa. At yung kaluluwang yun ay mahalaga sa Panginoon. At bago dumating ang Judgment Day, yung pagbabalik ng Panginoon, upang i-judge ang tao, ibig niya na ang tao ay makaalam yung patungkol sa preparation. The great preparation and motivation for the Judgment Day. Doon tayo magbabase, mga kapatid. Tayo bilang mga Kristiyano, salamat sa Panginoon. Tayo pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, nakamit natin kaligtasan. Ngunit papaano yung mga tao na hanggang sa ngayon, namubuhay pa rin sila sa kasalanan? Dahil sila ay na-deceive. Yung kapangyarihan ng kasalanan sa kanilang buhay hanggang sa ngayon ay nananatili sapagkat unang-una, hindi nila nalalaman yung katotohanan. Na sila'y na-deceive, naligaw dahil sa masamang aral, at yung aral na yun, na pwede pang magkasala ang tao habang siya nabubuhay, ay kanilang dala-dala. Pangalawang aral na pag namatay ang tao makasalanan, siya pupunta ng purgatorio at idadalangin at siya pupunta sa langit. Wala sa Biblia po, mga kapatid, yan. Yan ay isang aral ng tao na nandada na dito nadaya ang marami. Mga kapatid, sa kamatayan, wala nang second chance. Pag ang tao ay namatay, ang hihintay lang niya, sabi ron, ay Judgment Day. Kasi pag ang tao pwede pang ipanalangin, paunta sa langit, yung mga corrupt na officials natin, marami silang bilyon na peso, milyon na kayamanan. Di maraming mananalangin sila, diretso sila sa langit. Hindi po ganoon, mga kapatid. Paano naman yung mga pobreng namat? Walang mananalangin sa kanila. Paano yung pinakahuling tao sa sanlibutan ito? Sinong mananalangin sa kanya? So mga kapatid, may mga pandarayang pag-aaral na yun na
at least makita natin yon na hindi pala totoo. Alam niyo ba, pag namatay na ang tao, doon niya ma-realize na wala na palang chance. Doon niya ma-realize na totoo pala ang sinasabi ng Panginoon sa Biblia. Doon niya ma-realize na mayroon palang langit at impyerno. At wala nang chance pa, mga kapatid. Kaya nga sabi nga nila, kung yung mga taong nasa impyerno, mga kapatid, makabalik lang sa mundong ito para sabihin ang nangyayari doon, marami ang tatanggap sa Panginoon. Ngunit sabi nga ni Abraham, kahit mayroon pang magbalik mula sa impyerno, kung di sila tatanggap, wala rin. So, sa oras na ito, mga kapatid, ating pag-aaralan yan, yung mga great preparation. At unang-una rito sa ating binasa, sa 2 Corinthians 5:10, ang sabi niya, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Sa English, sabi niya, 2 Corinthians 5:10, sabi po niya sa English, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Nakita na yung assure, certainty. Talagang mayroon. Yung must na word ginamit dyan sa King James Version at sa New King James Version, yung mandatory. Na tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ibig sabihin, mayaman man o pobre, maliit o malaki, babae o lalaki, anumang kalalagayan sa libutan ito, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Nandyan ang buong pamilya, nandyan lahat ng relatives mo, mga lolo, lola, lahat yan. By clan, lahat by family, lahat yan haharap sa hukuman ng ating Panginoon. At dito, sa pinakita rito mga kapatid sa verse 10, na tayo'y mahayag sa harap sa hukuman ng ating Panginoon. So, hindi basta hukuman ito mga kapatid. Ito'y hukuman ng Diyos. Hukuman ng ating Panginoon sapagkat sa ngayon, mga kapatid, si Kristo ay nangungusap sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng mga ministro ng Panginoon, na ipangaral ang Judgment Day upang ang tao ay makapanumbalik, magsisi, upang maituwid ang kanyang daan, para pagdating ng Panginoon at tayo maharap sa kanyang hukuman, tayo ay makakatayo. At tandaan nyo sa pagharap sa hukuman ng Panginoon, sabi rito sa ating binasa, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Anong nakita natin doon? May kalakip na human responsibility and accountability. Mga kapatid, ang buhay ng tao ay hindi lang tayo nabubuhay sa sarili lang natin dito. Tayo nabubuhay under the jurisdiction, under the government of God, mga kapatid. Tayo'y napapasakop sa kautusan ng Panginoon. At diyan, mayroon tayong responsibility. Itinuturo ng Biblia ang mabuti at masama. At diyan, tayo huhusgaan sa ating individual na buhay, personal na buhay. At kung ang Panginoon ang siyang judge, we will be judged individually. We will be judged personally, mga kapatid. We will be judged in public. Mga kapatid, ito'y hukuman na ito'y lahat nakikinig, lahat nandun. At nandun yung tinatawag na true judgment. Precise. At higit sa lahat, mayroong ito yung tinatawag na permanent judgment. Itong pinakahuli na haharapin nating judgment sa ating sarili sa hukuman ng ating Panginoon. At sabi po rito sa Ecclesiastes chapter 12, ito'y pakinggan natin mabuti. Verse 13, sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments,
for this is the whole duty of man. Verse 14, for God shall bring every work into judgment. Amen? With every secret thing, whether it be good, whether it be evil. So lahat ng gawa ng isang tao ay mahahayag sa hukuman ng Diyos. Ultimo, yung mga sekreto natin sa buhay. Yung sekreto natin sa asawa, sa anak, sa kaibigan, sa lahat, ihahayag ng Diyos sa oras na tayo'y humarap sa hukuman, mga kapatid. Ibig sabihin na ultimo yung kaisipan, thoughts and motivations will be examined. Ilalabas yan, nandun yung manifestation, nandyan ang ebidensya. Mga kapatid, ipapakita yan, nakakala mo manonood ka ng video. Sapagkat ang tao, kuminsan nakakalimutan niya ang kanya nakaraan, ipapaalam ng Panginoon. Ipapaalala niya ang buhay. Kaya nga, nawa kong ipaalala ng Panginoon ang buhay na nakaraan. Sa pagharap natin sa kanyang hukuman, nawa ipaalala niya sa atin ang mabuting gawa. Ipaalala niya sa atin yung mabuting paglilingkod, mabuting pagsamba natin, ang pagsunod at paggawa ng mabuti sa lahat ng at hindi yung mga bagay na masama, kasalanan. Kaya mga kapatid, ang una nating tatalakayin, yung dakilang preparasyon para sa mga makasalanan. Para sa mga hindi nananampalataya, hindi naniniwala. Maraming atheists dyan dito sa libutang ito. Salamat na mayroong tayong platform na ito upang marinig ng lahat ng mga tao na mayroong judgment na darating. Ultimo yung mga atheists na yan, pagdating ng judgment, maniniwala sila na mayroong Diyos. At doon, mabubuksan ang kanilang puso't kaisipan na ang kanilang nireject na aral ng Panginoon, ang nireject nilang Diyos, yung pala maghuhukom sa kanila. Doon sa Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kalahatian ng Diyos. Lahat ng tao ay nagkasala. Salamat sa Panginoon na bilang Kristiyano, ito ay isang naging past history na natin. Na hindi na tayo, mga kapatid, nandun sa kalalagayan na sa kasalanan. Pero sa mga tao hanggang sa ngayon, nasa kasalanan pa rin sila, mga kapatid. Ito ay para sa inyo. Dito sa Acts 3:19, sabi niya, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mapangapawi ang iyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Kailangan mga kapatid magsisi. Hindi yung nagsisi ka tapos magkasala, magsisi, magkasala. Mga kapatid, ang tunay na pagsisisi, hindi lang to optional. Ito'y kinakailangan para kay may mapatawad ng Panginoon. Kinakailangan sampalatayanan mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na siyang pambayad na lahat ng kasalanan sa libutan. Mga kapatid, marami nagsisisi dahil takot pumunta sa impyerno. Marami nagsisisi dahil nahuli sila sa kanilang kasalanan. Ang pagsisising ito ay nanggagaling sa puso na inuudyukan ng Espiritu Santo. Merong conviction ng Holy Spirit. Sapagkat ang conviction ng Holy Spirit ay pinapakita sa iyo na ikaw ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Na ikaw ay nagkulang, ikaw ay hindi nagmahal sa Panginoon, hindi ka nagmahal sa iyong kapwa, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos.
At kung makita mo yun na ikaw pala nagkasala sa Panginoon at ibig mong magsisisi ka ng gagaling sa puso. At kinakailangan na magkaroon ka ng desisyon na wag nang magkasala. Sa Isaiah chapter 55 verse 7, sabi niya, sa 6, seek the Lord while He may be found. Hanapin ang Panginoon habang siya ay tatagpuan. Call upon Him while He is near. Tumawag tayo habang siya malapit. Let the wicked forsake his way, sabi niya, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God He will abundantly pardon. Yung hanapin ng Panginoon, samantalang siya'y masusumpong. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. At kaawan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Makikita natin mga kapatid na nagpapatawad ng sagana ang Panginoon. Bago dumating ang Judgment Day, ibig niyang patawarin ang lahat ng mga tao kung sila'y lubos na nagsisisi mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa ating kalagitnaan. Ito'y naranasan natin. Amen ba, mga minamahal na kapatid? At nung tayo nakapagsisi, anong sabi nga doon? There's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Alam mo, binabasa ito, sinasabi lang niya yung first part ng verse na ito, ng ibang mga ngaral. Sabi niya, there's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi nila binabasa yung who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Kaya makita natin mga kapatid, na yun ang unang karanasan ng isang Kristiyano. Alam mo, ang Kristiyano sila ito yung mga dating makasalanan na sila ay napatay. Kaya napakaganda yung binibigay ng Panginoon na preparasyon sapagkat ito ang tamang daan. Na sa pamagitan ni Kristo, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. At ang kanyang mga salita ay buhay. Kanyang mga salita ay totoo. Ito ay papunta sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, palagi kong sinasabi that there's no second chances after death. Pag namatay ang tao, dun siya huhusgahan sa kanyang huling buhay. At sabi pa rito mga minamahal na kapatid, pagpatuloy tayo. Hindi lang tayo napatawad sa kasalanan, hindi lang tayo nagsisi, hindi lang tayo sumampalataya, kung hindi tayo ngayon ay natatawag na tayo Kristiyano. So ito ang preparasyon naman sa mga Kristiyano. At ito ay karamihan na alam ito, pero ipinapaalala ng Panginoon na mayroon pa rin tayong dapat gawin. Kasi yung iba, okay na siya eh. Nagsisi na sila, naligtas, tapos hindi na sila masyadong active sa kanilang buhay spiritual. Hindi po mga kapatid. Sabi rito pa rin sa ating binasa, sa ating teksto, na we must all appear, sabi rito, judgment seat of Christ. Tayo ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Hindi lang sa mga unbelievers, pati sa Kristiyano. Tayo pa rin ay a-appear. Tayo pa rin ay tatayo sa hukuman ni Kristo. Ngayon, anong sabi ng Biblia rito sa preparasyon natin gagawin? Babasahin natin dito sa Philippians chapter 2, isa natin sa verse 12.
Kaya nga minamahal ko kung paano ang iyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo gawin ang iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sabi ni Pablo sa mga taga-Philippians, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Kailangan, mga kapatid, we have to work out our own salvation and fear and trembling with God. Alam mo ba na, sabi ni Pablo, yung pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi kahit ako'y wala, kahit sumunod. Totoo yun, kuminsan, kung nasa harapan tayo ng mga kapatiran, harapan ng pastor, ministro, o elders, tayo maging masunurin. Pero paano kung tayo nag-iisa? Tayo ba'y masunurin pa rin? Dapat tayo maging masunurin sa Panginoon. Sapagkat kinakailan i-work out natin ang ating kaligtasan. Kailangan natin lubusin natin gawin ating sariling pagkaligtas na may takot sa pakikinig sa pagsunod sa Panginoon. Ngayon, kuminsan dito, mga kapatid, inidiin dito yung pagsunod. Hindi lang sa umpisa, kundi sa pagsunod sa araw-araw. Dahil we're subject to sin. We're subject to temptation. We're subject to trials. We're subject to problems. Mayroong mga darating na problema. At maaaring sa mga ganon, pwede tayong manghina, pwede tayong bumigay, mga kapatid. Kaya kung minsan dumating ang mabigat na pagsubok, lalo tayong humawak sa Panginoon, lalo tayong lumapit. Hindi tayo mananahimik, hindi tayo lumalayo, mga kapatid. Sabi rito sa verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Panginoon pa rin ang gumagawa sa atin. Panginoon pa rin ang tumutulong sa atin, mga kapatid. Sapagkat alam ng Panginoon na tayo manghihina. Alam ng Panginoon na hindi natin kakayanin kung wala ang kanyang masaganang biyaya. Kaya tatandaan natin, mga kapatid, kinakailangan na we have to be trustful. We have to depend and rely on God's grace. Kailangan nating kalakasan ang gagaling sa Diyos. Mga kapatid, kung ang ating kalakasan ay nakabatay sa atin, tayo ay magkukulang, maghihina. Kung ating kalakasan ay nakabatay sa tao, magkukulang pa rin tayo eh. Kasi ang tao may kakulangan pa rin. Kuminsan ang kanilang sinusunod, doon nakabatay. May mga ministro iniidolo Tingnan mo sa iba't ibang sekta, iniidolo nilang mga ministro nila, mga pastor nila, mga church leaders. Pagkatapos merong walang ginagawang masama. Doon nakasalig ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, Kristiyano, doon tayo nakasalig sa Panginoon. Verse 14, ang sabi pa, gawin ninyo ang lahat ng mabagay na walang mabulong-bulong at Sabi po sa 14, do all things without murmuring, complaining, or disputing. Diba? Kung minsan sa ating buhay, mayroon tayong bumubulong-bulong sa ating sarili, ay nakikipagtalo. Minsan tayo ay nagko-complain. Mga kapatid, sa loob ng iglesia, sabi niya, kailangan wala itong bulong-bulungan. Kailangan wala itong pagtatalo. Kasi saan pinapairaw dito, mga kapatid, ang kapayapaan. Dito, pinapairal, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos. So, alang-alang sa kapayapaan at sa pag-ibig ng gagaling sa Diyos. Dito tayo mawawala yung bulong-bulungan. Kuminsan, syempre, tao lang tayo. Kuminsan nagko-complain tayo. Nasasaktan. Nagtitiis. Naghihirap din.
meron ding kahirapan. Totoo yan. It's a part ng buhay natin dito. It's a part ng Christian life. Hindi natin maiwasan. Merong tinatawag nilang light affliction sa Biblia. Bakit sinabing light affliction? Kasi pansamantala lang ito habang tayo nabubuhay sa sanlibutan ito. Kinakailangan natin mga kapatid na sa pamagitan nito mga kapatid ng paghihirap, tayo pa rin ay masumpungang walang sala at walang malay. Sabi sa verse 15, upang kayo yung maging mga walang sala at walang malay mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Ba napakaganda mga kapatid, yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, totoo yan. Ang bilis ng panahon, matatapos na naman 2025, in 2 weeks, mayroon tayong convention sa Pilipinas. Makakapakinig naman tayo magandang araw. Ilang beses tayong dumadalo, kahit nasa online tayo nakakabahagi. Mga kapatid, but after the convention, after ng service, kahit saan, mayroon tayong individual na buhay. Dapat titingnan natin palagi ang ating sarili. Kaya yung pangalawang preparation na inaaral sa atin mga kapatid dito sa 2 Corinthians 13:5. Buksan natin doon mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ang sabi niya rito, siyasatin ninyo ang iyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang iyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang sarili na si Kristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. Examine yourselves whether you be in the faith, prove your own selves. Know you not your own selves how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Mga kapatid, itong nang palagi nating gawin sa ating sarili. Na saliksikin siyasatin natin ang ating sarili kung ang ating buhay ay nasa pananampalataya. Saliksikin natin ang ating sarili araw-araw. Kasi kuminsan palagi tayo nakatingin sa iba. Nakikita natin, pero yung ating sarili nakakaligtaan natin. Kailangan ang masusing pagsisiyasat sa ating sarili at ito'y sinisiyasat natin in the light of the Word of God. Amen? Sa kanyang salita. Hindi ayon sa ating katwiran. Sinisiyasat natin ito at nakikita natin ang ating buhay. Kung tayo ba ay tunay na Kristiyano. Sabi nga, ang Kristiyano ay kahalintulad ng ating Panginoon. Mayroong tinatawag na Christ-likeness. Doon natin siyasatin sa halimbawa na iniwan ng ating Panginoon. Hindi natin ginajudge sa bawat isa. Kung di i-judge natin yung ating sarili, mga kapatid. Huwag tayong bias sa ating sarili kung hindi tignan natin yung katwiran ng Diyos. Kailangan tayong magkapagbigay ng halimbawa. Kaya nga sabi nga, kayo ay ilaw ng sanlibutan sa Panginoon. Kayo asin ng sanlibutan sa inyong pananalita at sa iyong magawa, kayo makapagbigay ng halimbawa sa mananampalataya at hindi mananampalataya. Kayo makapagbigay ng halimbawa sa mga tao. Kailangan natin, i-examine natin yung ating mga salita na nabibitawan. I-examine natin ating mga gawa, ang ating mga kaisipan, mga kapatid. I-examine how you serve the Lord. Mga kapatid, tignan natin ating sarili. Yung prayer time natin sa Panginoon, pakipag-usap sa Diyos. Pananalangin sa Panginoon.
Pagme-meditate ng kanyang mabanal na salita, pag-aaral. Dapat nating ginagawa araw-araw, mga kapatid. Saliksikin natin ang ating obedience. Stewardship, mga kapatid. Lahat na ibinigay sa atin ng Panginoon, sa ating mga kamay, mga kapatid, mayroon tayong responsibility at accountability. Ang ating buhay, ang ating panahon, ang ating gifts, ang ating talents, ang ating lakas, maging sa mga financial resources natin, mga kapatid. Motivation and intents of the heart. Saliksikin natin ang ating puso palagi. Ano mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, huwag tayo mag-isip ng masama. Mag-isip tayo mga bagay na patungkol sa langit. Mga bagay na katulad ng pag-iisip ni Kristo. Saliksikin ang ating sarili kung gaano tayo katapat sa Panginoon. Gaano tayo katapat sa ministeryo pinagkaloob sa atin. At eksaminin din natin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Ating kamahal ang ating kapwa. Lalo na ating mga kapatid sa Panginoon. Mga kapatid. Dito sa 1 Corinthians 13:11, sabi po rito, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, eh ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. 13:1 yun. Tapos dito sa 11, sabi pa rito, yung work natin sa ministry. 1 Corinthians pala, 3:11, hindi 13. Yung susunod natin. 1 Corinthians 3:11. Sabi po rito, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he has built thereupon, he shall receive a reward. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang naglagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsaligang ito ng ginto, pilak na mamahalagang bato, kahoy ito yung dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw na yon, siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon man tulad sa pamagitan ng apoy. Ngayon, anong tinutukoy dito mga kapatid ni Pablo? Ito yung work natin sa Panginoon, yung ating paglilingkod, ang ating mga ministry. Ano ang dito natin ni-examine, ano ba yung nagawa na natin sa Panginoon? Alam mo ba na number one na gawain natin sa Panginoon, tayo maging witness para sa Panginoon. Kaya meron tayong patotoo. Tayo'y mag-witness sa lahat ng tao. Na makilala nila tayong Kristiyano. At the same time, ipahayag natin ang salita ng Diyos. Ito mga kapatid ay, sabi nga, sinusubok. Sinusubok dito ang ating gawain. Kaya nga kung babasahin natin muli ating sinabi, mayroong tinukoy dito sa verse 12 na mayroong ginto, may gold, tapos mayroong
silver, amen, mayroong precious stones. Tapos yung iba ritong tinukoy din dito, wood, hay, stubble, yung kahoy, tuyong dayami. Ngayon, bakit ito ang ginamit ni Pablo? Mga kapatid, pag dinaan mo sa apoy, yung ginto, yung gold, silver, at saka yung mga precious stones, hindi ito masisira, hindi ito masusunog. Alam mo kung bakit? Habang sinusunog mo yung ginto, mawawala yung impurities, lalabas yung tunay na kinang niyan, mga silver. Nawawala yung, may tawag dyan eh, yung gross na sabi niya, yung karumihan mawawala. Pero pag yung kahoy at saka dayami, pag sinunog mo yun, ubos. Walang ano yun. Ngayon, ang tinutukoy ni Di Pablo, mga minamagapid, ang Panginoon, pagdating ng Judgment Day, lahat ng ating ginawa sa Kanya, it will be revealed publicly. Yung ginawa natin, kaya kuminsan gumagawa tayo, sekreto lang, o gumagawa tayo sa public, mga kapatid, lahat yan, mga kapatid, ay alam ng Panginoon. Alam niya kung sino ang tunay na naglilingkod sa Panginoon. It will be tested with fire, sabi na. Ngayon, bakit sabi by fire? Alam niyo sa paglilingkod natin sa Panginoon, meron din pagsubok. Will be tested by tribulation and affliction. Minsan sa paglilingkod natin, tayo pang mapupula. Mayroong hindi lahat ng sa paglilingkod natin, sa pagpipreach natin Word of God, ay matutuwa. Yung iba, pupulaan. Tinitingnan yung ating kakulangan at kahinaan. Pero yung iba, tinitignan nila yung pinipreach ng Word of God, sila ay napapagpala. May mga talagang nakikinig ng tunay na salita ng Diyos. Yung iba naman, nagmamasid lang at tinitignan yung kahinaan mo at kakulangan. So merong, hindi lahat sabi nga nila ay tatanggap sa iyo. So sa loob at sa kalabas ng iglesia, mayroong mangyayari din. So it's a part ng ating ministry, mga kapatid. At diyan, kung iyan ay part, mga kapatid, at tayo sinusubok, higit dapat makita sa atin yung motibo. Na ang ating motibo ay malinis. We should have a pure motives. At kinakailangan, mga kapatid, maging sa ating pagpipreach, sabi nga, kailangan ito, hindi lang natin ito na ipapahayag, kung hindi ito ay nasusunod. Alam mo ba, kung minsan hindi nakikita ng tao yun, na kahit ikaw ay nag-iisa, kahit nasa ibang bansa ka, pero yung pagsunod mo sa Panginoon, nakikita yan ng Diyos. Sabi nga nila, secret obedience. But it comes not only in secret obedience, but nakikita nila yung integrity sa buhay mo. Amen, mga kapatid. Na kahit walang nakatingin, na makapatiran, mayroon kang integridad na pinanghahawakan. Mga kapatid, saan ka man dalhin, makasama mo man yung mga hindi mananampalataya, integridad mo nananatili. Makasama man yung mga Kristiyano, makasama sino mga tao, sa trabaho ka man, o sa mga kaibigan mo, nakikita nila ikaw pala ito na siya. At higit sa lahat, mga kapatid, makikita yung sacrifice. Alam mo sa Kristiyano, kung paano Panginoon ang nagbigay ng halimbawa ng the greatest sacrifice, kinakailangan din natin mag-sacrifice, mga kapatid. Hindi lang sa ating sarili, kundi para sa ating mamahal sa buhay. Kailangan din natin mag-sacrifice para sa ating mga kapatiran. Kailangan natin mag-sacrifice para sa ibang kaluluwa. At yung sacrifice natin, mga kapatid, in so many ways. In so many different aspects. Pwede natin ipag-fasting ang kaluluwa. Pwede tayo mag-fasting para sa gawain. Pwede tayo mag-fasting para sa ating sarili. Para higit pa tayong higit na maging karapat-dapat sa Panginoon. May practice natin yung self-denial, mga kapatid.
At tandaan natin, hindi man tayo nagsasalita, hindi man natin ito pinapahayag, nalalaman ng Panginoon yung sacrifice na ginagawa. Sapagkat ginagawa mo yan para sa Panginoon. Ginagawa yan para sa iba, para sa iglesia, para sa ebanghelyo. Mga kapatid, mapakita rin sa atin yung ating pagmamahal sa gawain. The best service is a loving service. Hindi lang basta tayo gumagawa, kundi kalakip palagi yung pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa kapatid. Pag-ibig sa katotohanan. Lahat ng mga bagay na magaganda, yun ang minamahal natin. Yung mga bagay na masama, mali, mga negatibo, hindi natin iniibig. At higit sa lahat, makikita rin mga sa ating kapatid, yung kabanalan sa buhay. O ba na, sabi na, kung walang sundin nyo ang kapayapaan at pagpapabanal kung hindi nyo hindi makikita. Living God's righteousness, living God's word, that is holiness. Living according to the gospel of Christ. Mga kapatid, kaya tayo nag-aaral. The best na aral ay binigay sa atin para ito magamit natin. At tayo rin ay magkaroon ng the best na buhay. Beautiful life. Buhay na sumasagana. Buhay na nagbubunga ng katwiran. Nakikita yung bunga ng Espiritu Santo sa atin. Nakikita sa atin yung katapatan sa gitna ng pagtitiis, sa gitna ng problema. Kapag subukan dumarating sa atin, tayong pa rin nagtatapat sa Panginoon. Mga kapatid, isang bagay na dapat natin makita dito na kung babasahin ko rito mga kapatid sa Acts chapter 14, dito po sa verse 22, sinasabi po rito na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang sinasabi ni Pablo. Ngayon, kung titignan mo yung Judgment Day, ilagay natin sa ating puso't isipan na ang Judgment Day ay ngayon na. Kung dapat tayong mabuhay sa Judgment Day. Kasi kung mabubuhay tayo sa Judgment Day, higit tayo magsisikap, mga kapatid, na yung inumpisahan nating buhay sa Panginoon, ito magpapatuloy hanggang sa wakas. At ang Panginoon ay nagbibigay palagi ng encouragement sa atin na sa Judgment Day, wag nating isipin na tayo matakot, kundi tayo magalak sapagkat tayo naging tapat sa Panginoon. Isipin natin na ang Judgment Day is a day of service. So ibibigay mo, Panginoon, sa Panginoon ang full service. Sa Judgment Day, isipin mo, mga kapatid, na ito ang Judgment Day at darating na ikaw, mga kapatid, ay palaging nananalangin, palaging naglilingkod, nagmamahal sa Panginoon. Time is short. Ang panahon ay malapit na.
Malapit ang pagdating ng Panginoon. Mula na sa kapanahonan ni na Pedro at saka si Pablo, sabi, malapit ng pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam. Ngunit pagdating ng Judgment Day, yung panahon at saka yung eternity, magdudugtong ang panahon natin. Tandaan natin na ang ating buhay sa ngayon, tayo nabubuhay na sa eternity. Pagkat yung buhay natin ngayon ay magmamanifest sa Judgment Day at saka sa eternity. Na pagkatapos ng Judgment Day, na inevitable appointment, magkakaroon tayo ng inevitable destination, which is in eternity. Judgment Day, haharap tayo sa Panginoon. Hindi na siya ang tagapagligtas, kundi siya ng huwes, siya ng hukom, mga kapatid. We'll face the Lord. Tayo harap sa Diyos. Wala tayong maitatago. Tayo harap sa Panginoon na lahat ay marireveal. At higit sa lahat, tayo harap sa Panginoon. Hindi para matakot, kundi tayo ay magalak. Sapagkat tayo ay naging tapat hanggang sa wakas. Rewards are given to the faithful to the end to be with Christ. Eternally. Pero sa mga hindi sumunod sa Panginoon, sa mga hindi tumanggap sa Panginoon, sa mga hindi naniniwala sa Judgment Day, punishment ang naghihintay sa kanila. Doon nila makikita pagharap ng Judgment Day. Sabi nga, the goodness and severity of God. Makikita nila yung kabutihan at yung doon, kabagsikan ng Panginoon. Kabutihan doon sa mga Kristiyano na nagtapat. Kabagsikan doon sa mga makasalanan na hindi tumanggap sa Panginoon. You see, the choice is yours. Sa mga unbelievers, hindi gusto ng Panginoon ang tao ay mapunta sa impyerno. It's your choice because you reject the Lord. It's your choice because you reject the salvation na gagaling sa Panginoon. This choice, your choice because you reject the truth. Reject to serve the Lord at higit sa lahat, nireject mo yung pag-ibig ng Diyos. That's why your choice, you choose to go to hell. Sa mga Kristiyano, mga kapatid, tandaan natin na tayo ay nilalang spiritually para tayo magmana ng buhay. Bilang panghuli dito sa Revelation 20 verse 11, sabi niya rito, Then I saw a great white throne and him who sat on it, for whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. And books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Tayo husgan, mga kapatid, sa ating mga gawa. Husgan tayo ayon sa banal na salita na nakasulat dito. Husgan tayo, mga kapatid. At titingnan ng Panginoon kung ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Alam na ng Panginoon yon, pero ituturo niya sa atin, hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero sa mga Kristiyano, sa mananampalataya, mga matapat, mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? Well done. Sabi niya? Well done, faithful servant. Sabi. Manahin mo ang buhay na walang hanggan. Pinangako sa iyo. Mga kapatid sa Panginoon, I hope this will be an encouragement. Give us a hope, give us a motivation to be more servant, to be more faithful in our service to the Lord. Higit pa tayo maging mapagmahal
higit pa tayong maglingkod. May mga pagsubok, may mga problema tayo. Ito'y dito sa lupa lang yan. Ang pinakamabuti dyan, ay meron tayong Panginoon na mga tawagan. Ay manalangin, ay lumapit. At anumang bagay, maliit man o malaki, na iyon nagiging hadlang para hindi tayo makasunod o maging hadlang na hindi tayo makapaglingkod at hindi tayo magmamana ng buhay walang ipungalis. Kaya mga kapatid, habang pinapatugtog natin ang awit ng panawag, saliksikin natin ang ating sarili. Pin natin sa Panginoon kung mayroon pa tayong mga reservation yan, mayroon pa tayong alilangan, mayroon pa tayong gustong gawin para sa Panginoon at hindi pa natin tinaghan. This is the time. This is time of revelation. A time of talking to those. We have to pray. We have to consecrate ourselves. We have to pray for each and every one. Dalangin natin ang bawat isa. Dalangin na niyo ako, mga kapatid. Dalangin niyo ang iyong mga kapatid sa Panginoon, sa pamilya, kaibigan, sa mga tao. Dalangin natin na sa ating paglalakbay sa salibutan, ay makalakad na higit na mas mataas na dako. To plant our feet to the higher. Huwag tayo mga kapatid, tayo manalangin. Huwag tayo nananalangin, huwag tayo dumudulog. Tingin natin kay Brother Arthur, dalangin, bawat isa, dalangin natin atin. Kailan namin Diyos na may bigin, makapangyarihan sa lahat. Purihin pa yun. Kakilang pa sa mga oras na ito na pinapaloob sa amin. Muli ay pinakain mo po ang aming mga kaluluwa. Inaralan pa yung pinatibay upang sa buhay namin ito, sa sanggipotang ito, wag po kaming madaya. Kundi bagkos ay patuloy na magtumibay sa iyo, papalapit sa inyo, lalong maglingkod sa inyo pa rin. May surrender buong buhay sa inyo para lamang sa kapurihan mo, Panginoon. Salamat po aming Ama sa iyong mga salita na patuloy pong umahamon sa amin na kami po ay magtapat sa inyo. Nakakatotohanan na hindi po iiwasan ng sino man, kundi bagkos talagang haharap kami sa kamatayan, haharap kami sa inyo. Kabalit nawa sa pagharap namin sa inyo, Panginoon. Eh talagang karapat-dapat po kami sa inyo. Kaya tulungan mo po ang bawat isa. Ikaw po ang nakakalang puso namin, Panginoon, maging ng aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na maabot ng mga salitang ito, Panginoon. Namin pong napakinggan. Ikaw po siyang kumilos, Panginoon. Patuloy na gumawa sa mga kaluluwa mo. Sama-sama po kami, Ama, na mabuhay sa iyong nakilang kalooban. Maraming mga pagkukulang, maraming mga bagay na minsan na hindi nagagawa. Subalit salamat po aming Ama na pag-unawa mo po kami ay mga kakulangan din, Panginoon. Salamat po aming Ama na sa tuwin na hinahamon mo kami na huwag pong
ma-disturb, huwag pong na pakinig sa anumang pang udyok ng kaaway na tumigil na kami kundi bagkus Panginoon ay maging mapagpatuloy po kami. Tuloy po kami maglingkod sa inyo, mabuhay sa inyo, Panginoon. Lalo na sa panahon kasalukuyan, nakikita po namin lalong sumasama ang aming kapaligiran ng mundo, Panginoon. Maraming hindi na kumikilala sa inyo, subalit talahin po namin na ikaw po ang siyang humamong patuloy sa amin. Tuloy pong tumulong sa amin sa tuwing na Panginoon. Huwag pong kalimutan, Panginoon, ang iyong mga gawa sa amin. Salamat po aming Ama sa iyong tulong sa tuwing, sa iyong kadakilaan, sa iyong paghamon sa tuwing na sa amin, Ama. Pagpapalakas at sa mga ginagamit mo, Panginoon, patuloy mo pong tulungan. Tuloy mo tingamunin, bigyan ng iyong mga salita upang, Panginoon, salitain sa bawat isa sa amin upang lalo pong maging matatag, lalo pong maging matibay, lalo pong mag-alab ang aming pag-ibig sa inyo, lalo pong maging malakas ang aming pananampalataya sa inyo, na huwag makilos sa namang mga kaganapang nagaganap sa buhay namin, Panginoon, at sa mundong aming ginagalawan. Purihin pa iyong pangalan, salamat po, Panginoon, sa iyong tulong sa tuwina, sa iyong pagkilos sa amin. Lagi po kami magkakalayo, Panginoon, kaya nandyan ka na umahamon sa amin. Yung presensya mo ay nararamdaman namin, Panginoon, para bagang ang lapit namin sa isa't isa, sapagkat mayroong matamis na fellowship, matamis na ugnayan ng bawat isa sa amin sa inyo, Panginoon, at sa bawat isa. Kaya purihin pa iyong pangalan, salamat po, Ama, sa iyong ginawa sa aming kalagitnaan. Dinadakila po namin ang iyong pangalan. Sa ngalan po na iyong pa Jesus, tumami sa amutiling. Amen. 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 Praise the Lord. Rin po ang ating Panginoon at maraming salamat po sa lahat ng biyaya na natanggap natin sa umagang ito. Ang napagpala at nagtagumpay sa umagang ito ay sabihing, Alleluia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sa ating Panginoon, baunin natin ang kanyang pag-ibig sa buong isang linggo muli at muli, mga kapatid, pagpalain na tayo ng Panginoon ang bawat isa. At sa pagtatapos po ng kanyang banal na gawain, ay niling po natin sa ating minamahal na kapatid, Brother Julito, ang huling panalangin po. Pasensya na kapatid, nagda-drive ako. Iba lang muna. Nagdadrive po. Pwede po si Brother Eddie po. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y papasalamat sa iyong kaputihan sa amin, sa iyong mga salita na amin pong napakinggan. Salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat isa. At salamat naman namin Diyos na hindi ka po nagkulang sa amin. At muli sa amin pong isang linggong haharapin. Ikaw po ang tumulong sa bawat isa sa amin. At patuloy na gumabay at mag-ingat. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 God bless us all po. We love you. Praise the Lord. Happy birthday po ulit. Salamat po sa lahat ng bumati ulit. Mga kapatid, picture muna tayo. Tapos mag-meeting tayo sandali. Picture na lang. Picture ulit. Picture. Ready po. 1, 2, 3. Sige po. Amen. Salamat sa Panginoon sa
Papala muli ang ating natanggap. At sa oras na ito, meron po tayong kunting meeting lang, hindi mahaba. At ito ay patungkol doon sa convention na darating sa Pilipinas. Pero bago lahat, tayo muna ay mag-pray. Si Sister Armela, pwedeng mag-open ng prayer, Sister Armela? Tayo po'y manalangin naman namin Diyos, pagpalain niyo po ang aming meeting sa araw na ito. Tulungan niyo kami na maging kami pong lahat ay